Sa Malolos, Bulacan, ang maingay daw na inuman na uwi sa rambulan sa video na ito. Makikita ang mga tao na nagkakagulo at maririnig ang sigawan at murahan. Isang babaeng nakabulagta sa sagi ang aakalaing tutulungan ng isang lalaki, pero imbes na ibangon, muli niya itong ibinagsak sa semento. Aray ko po! Ang mga resibo ng babae na nasa video, black eye, bukol at mga pasa. Maging ang kanyang kinakasama at mga menor de edad na anak nasangkot sa gulo. Sino ang kapitbahay na kanilang nakairingan? Nakarating sa resibo ang reklamo ng anak ng babaeng biktima sa video na si Nora Cleofe, 46 na taong gulang. Sinugo daw sila at ginawang punching bag ng kapitbahay sa gitna ng kanilang kasiyahan sa loob ng bahay. Nakuna ng video ang sumunod na mga tagpo. Makikita si Nora na nakandusay sa sahig habang may umaawat sa kanyang anak na babae sa gilid. Maya-maya pa, aakalaing tutulungan ng isang lalaki si Nora, pero ilang saglit pa, binagsak niya pabalik sa sementadong daan si Nora. Wild! Ano ho ba nangyari nung gabi na yon? Umiinom po kami kami mag-asawa po kasi may bisita po kami. Kumpare ko po yun. Ngayon po, nung medyo umuwi na po yung kumpare ko. Di kami na lang po mag-asawa umiinom. Maya-maya po may sumugod po sa amin. Minura po yung anak ko. Di ginawa ko po, napagmurahan po ako. Maya-maya po, hinila po yung anak ko. Pag hila po sa anak ko, di yung tumulong po ako, tinulak po ako. Naging malinaw sa inyo, Aling Cleope, kung bakit to unang sinita yung anak ninyo. Ayun nga po nakakapagtaka. Baka po iniisip nila na bisita ko lang din yung dumating. Hindi po siguro inaano nilang anak ko. Lalapitan ako ng anak ko, ayaw po nilang palapitin. Ang ginawa po sa anak ko, sinakal na pa ganyan, nakaangat na po yung paa. Hindi pa po na siya, sinuntok yung anak ko. Tapos nagwawala pa rin po yung anak ko, nagwawala pa rin po, nagmumura. Gusto pong malapitan ako eh. Gusto pong malapitan ako hanggang sa minura na po sila. Yung karapatan nila para gano'n ng anak ko. Siyempre, nabuhal na po ako, nagalit na po ako. Talagang hanggang sa pasugod na po ako sa kanila. Halos wala na po makapigil sa akin. Una po, sinuntok po ako. Binaliwala ko po. Aliwala po. Tapos inuntog po ako sa pader. Dito po. May bukol po ako. Sige, baliwala pa rin. Nung time po na talagang pangalo ang suntok sa akin, bumulagta na po ako doon. Ang kanyang kinakasama to the rescue sana, napurukan din. Ito po yung ribs ko po. Ito, parang hinirapan pa akong huminga. Tapos ito po. Dito. Pag konektado po, pagka oras na huminga ako ng masakit po. Kinubli ko na yung aking katawan para hindi na siya dahil wala na pong malay. Ngayon, ako po, sa akin nabuntunin ng nila. Sabi dyan, mga bata yata na lagi dyan, sabi, dos por dos igang inano sa'yo. Hindi ko nga alam kung buhay pa rin ang asawa ko nung nagising ako, hinahanap ko sana lang ako nung parang gitanod. Ang 16 na taong gulang na anak ni Nora na nasa video ay nagpupumilit na malapitan ng ina. May natamuring ilang sugat at pasa mula sa insidente. Yung umaawat lang po ako nagulat na lang po ako, bigla po ako sinapak ng lalaki. Tapos sabay po sakal sa akin. Galit na galit po ako, gusto ko kung ano yung lalaki, wala lang po talaga akong laban. Inaawat po kasi ko nung asawa. Naawat po akong lumapit dun sa asawa niyang umaano sa nanay ko. So ako na lang pong umiyak nun. Lumabas po yung anak ko yata niyang babae. Nablot po ako sa bunot po. Nablot po ako, hanggang sa napatuwad po ako. Naano ko din po siya, kaya po nalabanan ko na. May mga pasa nga po ako. Ito po yung bakas ng sakal. Ito po. Hanggang dito po yan Isang pader lang ang namamagitan sa bahay ng dalawang panig. Kaya naman habang kapanayam namin ng asawa at anak ni Nora, wala. dahil nagkakarinigan at bago pa magkainitan ulit, itinigil muna namin ang interview kay Nora.
Pader lang ang pagitan ng tinitirhang bahay ni Nora at dalawang lalaking sangkot sa gulo, ang magpinsang buo na sina Darwin at Alvin Gonzales. Nagkalapagan na ang dalawang panig ng kanilang bersyon ng mga pangyari noong gabi ng July 14. Yung Alvin po, sumugod sa bahay namin. Maingay daw po kami. Dire-diretso po, wala pong pasintabi, minura kagad ang anak ko. Ma'am, hindi ako pumasok doon. Malabo. Ang nangyari ho ay Diyan lang Dito po yun. ma'am. Siya mismo ang lumalapit sa amin nanggugulo po. Kasi hindi namin po ito kilala eh. Di naman ni na Alvin at Darwin, lasing na raw si Nora at siya pangarawang naunang ng gulo. Curfew hour na po yun, ma'am. 9 to 10 na. Bali, dito po ako nakaupo, ma'am. Ngayon, lumabas siya. Ngayon, minumura ako dito sa harap. Pagmumura ako, ate, matulog ka. Bigla akong sinampal ko. Kaya, ako naman, naano ko lang siya konti. May tulak. Pero di ko po talagang gustong saktan siya. Sobrang kalasingan talaga siya, ma'am. Sa totoo lang. Sino bang makipag-away sa babae, alam mo na may kaso ka dyan. Ang say naman ni Nora, Bumulagta na po ako. Halos lupay-pay na po ako, wala na akong laban. Akala nung iba nakakakita ng video, tutulungan ako, yung pala ibabagsak pa ulo ko. balak naman daw talagang tulungan ni Alvin si Nora nang matulak at mapahiga ito sa sahig. Pero Tinusok yung mata ko, ma'am eh. kaya na Opo, sa sobrang lasing niya. Yan, ma'am. Yun, oh, yun. Siya yung nakahubad. Lasing ko talaga. Hindi pa mangyari yun, ma'am, kung hindi siya magamon dito sa amin. mula rito, nakisali na raw ang mga miyembro ng kani-kanilang pamilya kaya naging full-blown rumble na. Ano nga ba ang say ng kanilang punong barangay? Yung lugar na yon dati isa sa pinakatahimik na lugar dito sa amin lugar. Ngayon yung mga tao mismo ang nagsasabi na sa akin na, Kapitan, dumating lang sila dito sa lugar na yon, gumulo na yung lugar namin. Madalas may away, may bidyoke, sigawan. sino ang tinutukoy? Parehong partido. Bali, ma'am, pareho. Sinubukan daw ng kapitan ay pag-ayos ang dalawang magkapitbahay pero desidido raw si Nora na sa pulis na magsampa ng kaso. Tumawag sa atin ng isang concerned citizen na meron nga daw na nagkakagulo. Kaya nung sinabing doon, hindi na ako nagulat. Pero siyempre dahil dala ng tungkulin, tumawag ako nung kagawad, dala niya yung mga barangay tanod namin. Pagdating naman sa outpost, ang gusto nila sa pulis magharap. Nitong July 18, sa payo ng Malolos PNP, sinamahan ng resibo sa ospital sina Nora para kumuha ng medical certificate mula sa medico legal. Ito raw ang kanyang pangakawakang resibo para makapagsampa ng kaso laban sa mga nanakit sa kanila. Ito pong kinuha ko na ito, mga certificate, para po yung mga ginawa sa amin mag-iina, pati sa asawa ko. Kailangan ko po ito para mag-file ng kaso, ng demanda, para sa taong nang bugbog sa amin. Gusto ko lang po, yung taong nang bugbog sa amin, eh, hindi na maulit na gawin pa sa iba ang ginawa sa amin na mag-iina at sa asawa ko. Wala nang ibang masaktan pa. Ayon sa medical legal certificate ni Nora, dalawa niyang anak at kanyang kinakasama, minor physical injuries lang ang natamo nilang magkakaanak. Sa ilalim ng batas, hanggat hindi serious physical injuries ang natamo ng complainant, hindi na agarang maipakukulong ang inireklamo pero maaaring sampakan sila ng kasong physical injury at paglabag sa Violence Against Women and Their Children Act. At para magawa ito ni Nora, kailangan niya muna ng certificate to file action mula sa barangay at Lupon matapos mag-hearing dito. Kaya nitong Miyerkules, kasama ang resibo, nagtungo si Nora sa barangay hall para magpa-blatter at formal lang mag-straight hook ng reklamo. Ang inaasahan ko na lang po, magkaroon ng ustisya at katarungan nangyari sa amin. Sana naman po huwag mabaliwala. Ito pong tao na to, hindi na tao eh. Demonyo na po. Bakit niyo po nasabi yun? Papatay na po gagawin sa akin eh. Kita po nyo, nung ibinaldog ang ulo ko, pumwesto pa. Sina Darwin at Alvin naman nag-counterpunch ng kanilang reklamo laban sa pamilya ni Nora. Kasi ang gusto din namin kung maayos na lang. Ganon din po ang gagawin namin kasi may anak akong maliliit. Nagka-trauma yung anak kong 5. Child abuse din po ang kaso nila sa amin. Mayroon po kami. Para sa kapitan ng barangay, dahil ayaw mag-peace be with you ng magkapitbahay, nagkakaroon na ng pagdinig sa kanilang barangay sa lalong madaling panahon. Ang gagawin naman ng barangay, i-schedule yung kanilang patawag na magkakaroon tayo ng 3 patawag sa kanila hanggang sa ililipat natin sa Lupon. Pag hindi sila nagkaayos doon,
doon mag-i-issue ang barangay ng certification to file action para kung sino yung gustong magdemanda. Akyat na sila ng korte. Kapag napatunayang may grounds, posibleng makarap sa kasong physical injury at paglabag sa Violence Against Women and Their Children Act ang mga kapitbahay ni Nora. Ang magkakapitbahay kailangan may konsiderasyon sa isa't isa. Pairalin ng respeto at kung maaari, huwag idaan sa bote ang usapan para ang gulo at karahasan ay maiwasan.